Umakyat na sa mahigit 3,000 ang nasawi sa pananlasa ng bagyong Yolanda. Ayon sa NDRMC, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na palakasin pa ang relief operations. Nag-uulat ang ating kasamang si Waywaya Makalma mula sa NDRMC Live. Mula kagabi hanggang kaninang madaling araw or hanggang 6 a.m. Tatlo lamang ang naidagdag na nasawi. Pero kaninang hapon nga, kinumpirma nga ni Undersecretary Eduardo Del Rosario na tumaas na nga ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Yolanda na nagtala sa 3,621 ang nasawi. At ang mga breakdown ng ang mga nasawi ay pinakamalaking naitalang nasawi ay mula nanggaling sa Region 8 na kung saan umaabot to sa 1,000 mahigit. Gayunpaman sinisikap pa rin nila makakulate ng mga pangalan dahil karamihan sa mga nakuha nila is body count lamang ito pang identity ng mga bangkay. Gayunpaman ang umabot naman sa 1,140 ang nawawala at 12,165 naman ang naitalang mga sugatan. At dagdag pa kanina ni Undersecretary Del Rosario na sa mga lumalabas nga na report sa mga umaabot nga sa 4,000 mga casualties. Ngayon nagkaroon na sila ng sistema na ni isang ibang agency na under ng NDRMC ay hindi na maaari magsabi or even any personal opinion patungkol nga sa latest tally or datos ng mga nasawi. Ang tanging maaari lang makapagbigay ng datos ay ang ahensya nga ng NDRRMC, either sa kanya or ang Chief Executive ng NDRRMC. Kaya naman kanina umaasa nga si Undersecretary Del Rosario na hindi na madadagdagan or at least minimal na nga lang ang maidadagdag na casualties patungkol nga rito. At kanina nga ay sinabi nga niya na umaayos na ang sistema, particular nga dyan sa nangyaring Batnog Port na kung saan nagkaroon nga ng traffic mula pa nga kahapon dahil na solusyonan nila ang problema patungkol dito na kung saan mula 11% ay tumaas na to sa 21% as of kaninang mga 2 or 3 p.m. nga ito kanina. Kaya naman inaasahan din nila na maaari din naman pumunta ang ilang mga nais maghatid ng tulong mula sa Batangas City Port na patungo nga Antonio Port dyan po sa Samar. Maaari po rin kayo doon mag-ferry ng Ro-Ro vessels patungo doon. At kanina hanggang sa ngayon nga alas 10 pa ng umaga hanggang sa ngayon ay hindi na nga umalis si Executive Secretary Paquito Ochoa maging si Defense Secretary Voltaire Gasmin. At kanina nga inanyayahan nga nila si COA Chairman Grace Polidutan patungkol nga sa kanilang relief operations dahil nais lamang nilang tanungin or siguruhin din na in case nga na kailangan kasi nila magsagawa ng emergency purchase ng mga different agencies or iba't ibang sangay ng ahensya na nagsasagawa nga ng relief operations nga dyan sa Eastern Visayas na kung saan kakailanganin nga nila ng karagdagang gasolina, pagkain at iba pang supply for emergency nga para sa kanilang mga tauhan. Kagaya nga ng PNP, AFP, DSWD at maging ng DILG. Ngayon, ang pangunahing balakid pa rin ng pamahalaan na kinakaharap ay ang pag-sustain nga ng mga relief goods. Although ito ay pinapalakas pa lalo ng iba't ibang ahensya nga dahil massive na nga po ang pagre-repack ng mga relief goods. In fact, ayon nga kay AFP Chief General Emmanuel Bautista, 3 major camps na po 24/7 dito po sa Metro Manila ang nagsasagawa ng repacking. Una ho rito, ito po yung nakikita nyo sa AFP Grandstand. Dalawa sa Villamor Air Base at yung ikatlo sa Fort Bonifacio po sa Philippine Army na kung saan 24/7 po sila nagsasagawa ng repacking na kung saan nga ramdam na ramdam mo yung diwa nga ng bayanihan na kung saan nga matanda, bata man at mga estudyante, maging mga estudyante ay nag-volunteer nga mag-repack na kung saan nga at tinawag nga ito ni General Bautista nga ng Bayanihan Express. Katunayan, may 81 vehicles kasama po ang tropa ng militar, gayon na rin ang mga dala nilang relief goods na patungo nga ng Eastern Visayas. Ang unang serial ay dumating na nga ho sa Tacloban at ang tatlo na nga lang po ay papunta na po. By land po sila nagtungo sa mga apektado ng bagyong Yolanda. At kanina nga kinumpirma nga ni General Bautista na normal na po ang seguridad
sa Eastern Visayas na kung saan umaabot sa 15,000 troops. Ito po yung nagkakonduct ng humanitarian assistance at search and rescue assistance at pagbibigay na rin ng seguridad sa buong lugar ng Eastern Visayas. At kanina nga tinanggap naman actually ni Chief of Staff Bautista patungkol sa pagdeklara nga ng New People's Army nga ng ceasefire dahil nga maging sila ay naging biktima. Ito'y malugod naman na tinanggap ng Gayunpaman, sa pagdedeklara naman ng ating pamahalaan na ceasefire patungkol sa kanila, ipapaubaya na ito sa political decision sa mga kinauukulan, like for example sa ang Presidente or even sa Department of National Defense dahil hindi po sila ang nagdedeklara nito. At narito po ang ilang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Eduardo Del Rosario at ni AFP Chief General Emmanuel Bautista. Source natin ng information will come from the local government units. So it means to say that it's the local chief executive, the mayor, or his designated official representative. So we really have to validate para naman more or less we are closer to the truth. Basta't naglabas kami, ibig sabihin that is closer to the truth. Kung madagdagan man yan, ibig sabihin it is the result of further validation. Sir, nakakausap niyo naman. We have troops on the ground already, but we continuously bring in more troops and supplies and assets to the area. In fact, we have sent a huge convoy consisting of about 81 vehicles with troops and relief goods in what we call a Bayanihan Express. In fact, some civic-minded Filipinos joined that Bayanihan Express. It's four serials. The first serial reached Tacloban already. The three other serials are on their way towards Tacloban. Total of 81 vehicles. Ralph, mula pa nung Lunes hanggang sa ngayon nga patuloy pa rin ang pagdating ng mga foreign aids natin, ng mga namamahagi nga or tumutulong na rin sa mga nasalata ng bagyo. In fact, kanina dumating nga isang grupo ng firemen mula sa France at ayon nga sa French Embassy, French attaché na si Thierry Biord, kasama 10 firemen po ang mga dumating kanina. Nandito sila kanina, nais lamang nilang makipag-coordinate nga sa NDRRMC kung paano sila mabilis na makarating nga doon sa Eastern Visayas na kung saan anya nga bukas lilipad sila patungong Cebu at from Cebu dun saka sila magpupunta nga ng Tacloban. Ang 10 firemen ay also doctors and even nurses. Sila po yung mga ngasiwa nga ng mamimigay ng relief goods, magkakonduct nga rin ng humanitarian assistance sa Tacloban City at iba pang lalawigan ng Eastern Visayas for 12 days. Gayunpaman, sabi niya, magkakaroon din sila ng panibagong batch na darating nga ng grupo from their country, sa France nga po. At dala-dala din cleaning waters and even other means na pagbibigay na ng bukod pa sa relief goods, mga medical equipments na rin. At narito po ang bahagi ng pahayag ni Thierry Biord, ang French attaché ng French Embassy. That is in terms of cleaning water and also of course personal medicine and yeah, they are experienced firemen. They were in several situations of crisis all over the world. How many Ralph, posibleng magkaroon nga ng council meeting na pinangungunahan nga ito ni Executive Secretary Paquito Ochoa mamayang alas 7 nga ng gabi. Gayunpaman, wala pang dumarating na iba pang kawani mula sa ating sa ibang sangay ng pamahalaan kagaya na ng ibang ahensya na naririto. Pero mula pa kaninang umaga, si Executive Secretary Paquito Ochoa at Defense Secretary Gasmin ay naririto. Hindi na nga sila actually umalis dito sa NDRRMC na kung saan mula kanina umaga, closed door meeting pa rin. At inaantay na lamang nilang iba't ibang kawani nga under nga ng NDRRMC Council. Ito siguro para paigtingin pa ang pag-sustain nga ng pamamahagi ng relief sa buong Eastern Visayas. Ralph? Maraming salamat, Waywaya Makalma.